Tuloy-tuloy ang ginagawang pamamahagi ng relief pack ng lokal na pamahalaan at pamahalaang panlalawigan ng Cavite sa mga coastal municipality na apektado ng no-catch zone at no-sell zone dahil sa Bataan oil spill. Asahan po ninyo, hanggat hindi po ako kayo pinapayagan, tuloy-tuloy po ang bigay po natin. Maghahanap po tayo ng paraan para mabigyan po natin kayo. Sa halos 3 linggo mula nang lumubog ang MTKR Terra Nova, wala namang napadpad na langis sa lalawigan mula sa lumubog na motor tanker. Ngunit batay sa inilabas na Bataan Oil Spill Bulletin No. 4 ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, nakasaad na base sa kanilang sensory evaluation, hindi pa ligtas kainin ng isda at shellfish sa lalawigan ng Cavite. Ang mga isda naman na sinuri sa Bataan, Bulacan at Pampanga sa Region 3, mga lungsod ng Parañaque, Maynila, Navotas at Las Piñas sa Metro Manila, at Canatagan na Sugbu at Lian sa Batangas ay ligtas sa umanong kainin. Sa isang pahayag na sinabi ni Pamalacaya Vice Chairperson Ronel Arambulo, nakasaad na mas sa perwisyo umano ang mga mangingisda sa ipinatutupad na fishing ban kaysa oil spill na hindi naman anya nakapinsala sa mga pangisdaan. Kasabay pa nito ay wala naman anyang regular na natatanggap na suporta ang mga mangingisda. Ayon naman kay Cavite Governor John Vic Remulla, hindi sa kanila nang galing ang kautusan patungkol sa pagbabawal ng panguhuli ng mga lamang dagat. Ang nagbawal na sa pangingisda at saka pagkatahong ay hindi ho kami. Ang advice po yan ay galing sa BIFAR, Bureau of Fishery and Animal Industries and Aquatic Research. Sila po yung i-investing yung tubig at yung tubig na yun, sinasabi nila kung pwede na o hindi. Sa kanilang huling test, lumabas po noong August 4, ay hindi pa pwede. Pero nag-test ulit sila, sabi nila sa 10 araw, dapat August 14, 15, 16, lalabas na naman yan. Pag lumabas na ang BIFAR, sabi nila pwede na ulit kayong maghanap buhay. Sinabi naman ng BIFAR sa mga mangingisda at sa publiko na manatiling kalmado at mag-monitor sa sitwasyon na inilalabas ng gobyerno. Nitong Martes, August 13, nakapagsagawa na ng initial siphoning ang Salvor Company upang higupin ang laman nitong nasa 1.4 million liters ng langis. Samantala nito namang Miyerkules, August 14, isinagawa na ang pagdinig sa Senado patungkol sa nangyaring insidente. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon.